Good day mga ka-agri. May 13, 2025. Dapat pabunot pa lang natin ngayon ng ating RC604. Pero natapos ng maaga yung mga manananim doon sa kanilang pinagtataniman, kaya lumipat sa atin ng mas maaga rin. Yan. So habang binubunot, sabay na tinatanim. Maganda naman yung gano'n ka-agri kasi hindi na masyadong malalanta yung mga punla natin. Kaya yan, bukas hopefully matapos yung pagtatanim natin ka-agri. So ito yung episode natin sa panibagong serye. 604 naman ngayon ka-agri ang ating itatanim. Inbreed variety siya na 6 series na ka-agri. So tingnan natin, abangan natin ang mga susunod na kabanata. Ka-agri, malapit nang matapos yung ating pagpapatanim. Ayan sila, napakarami, 3 grupo ata ito nagtatanim na to. Ayun sila sa dulo, malapit nang matapos ka-agri. Half day lang tayo. Itsura ng punla natin. Ayan, dyan yung tanim. Ayun, ka-agri. Ayan po, malapit na po tayong matapos. Ayan, ito na lang ang open na hindi pa natatamnan. Doon sa dulo, tapos na ka-agri. Ayan na, opening ceremony tayo. Nauna tayong magtanim dito. Pero may mas nauna ka-agri. Ayun doon sa ano na yun. Ayan yung mga nauna. Malapit ng bunti na yan. Ayan ka-agri. Tapos na ang panimula ng ating rainy season 2025. Ayan ka-agri maiko-close na rin din eh. Ayan, matatapos na. Okay, thank you. Good day mga ka-agri. Day 13 ng ating RC604 at nagpapatubig tayo. Paghahanda para sa ating basal application. Maglalagay tayo ng isang bag ng urea with zinc, 3 bag ng 1620 at saka 2 bag ng triple 14 sa 2.5 hectares. Ganito yung lagay niya ka-agri. Medyo may mga hulipin halimbawa ito malaki yung pagitan. Ayun meron naman pang hulip ito pero hindi na hulipan. Yeah. Madalan tayo lumabas. Yeah. Well established na siya, so i-receive na niya ng maayos yung i-apply natin na fertilizer. Dangan nga lang ka-agri, hindi maganda yung preparation ng lupa natin. Halimbawa ito, may isla dyan, malalaki na yung tubo niya na damo. Halos kasi laki na rin ng bahay, kaya dahil napatay niya. Supposedly bago ka maglagay ng basal application, meron ng nailagay na herbicide pero yung lang ang nilagay natin dito, yung pre-emergent herbicide ka-agri, pero tumubo pa rin kasi nakuhang matuyuan kagaya nito makikita mo hindi maganda yung land prep kasi hindi pantay yung lupa. Ayan kagaya may tuyo pa doon, tuyo pa yun doon sa area na yan pero yung tubig niya rito malalim na, lumilipat na dito sa kabilang pinitak. So yan yung mga hindi maayos na ayan, malalim na rin sa area na yan, samantalang doon ala pa. Ayan, paltok. Ayan ka-agri. So maagos na papunta rito sa kabila, pero dito hindi pa ako malalagyan
Dito malalim na sa side na to. Samantalang dito hindi pa inaabot to. Wala. Ito yun, puting-puti. Ayan ka-agri Hindi kasi umuulan matagal na hindi umuulan dito sa area natin. Kasi ito yung ating mga pilapil, hindi natin nakuha ang tabas. Ayan ka-agri, daming damo. Ayan. Sa susunod, bago tayo mag-apply ng pangalawang yung side dress natin, ano muna tayo, lalagay ang herbicide para mamatay yung mga yun. Medyo lalaki talaga yung gastos natin ka-agri pag hindi proper yung management. Lagoy. Ayan, may tubig na to. Daming pang hulip, daming hulipin yun. Hindi naman na ihulip. Lalaki ng pagitan ka-agri. Hindi na ihulip. Tumigil tayo sa paghulip, tumigil na rin yung ating kasama. Wala na. Kaya nga, sayang, daming hulipin. Ay. Ka-agri, hayaan mo muna, maglabas muna tayo ng konting sama ng loob sa gobyerno natin. Ramdam natin yung kapabayaan ng gobyerno natin. Yung NIA, yung tubig niya hindi umaabot dito sa atin ka-agri. Kaya yan, tinan mo, may water pump dito. Halos sabay-sabay na bumobomba ka-agri. Ayun, nakikita mo yun yung sa may aso na yan. Ayan yung water pump natin. Doon sa kabila naman yun yung isa na yun water pump, gumagana rin. Kasi nga hindi umaabot sa atin yung irigasyon dito. Santa Lucia, Gimba, Nueva Ecija ito ka-agri. Sa dulo tingnan mo ka-agri, hindi ito, lalo na yung katabi natin naghihintay ng tubig ng irigasyon. Wala. Magmula nung itinanim hindi pa napapasukan ng tubig ito ka-agri. Namumuti na yan doon sa dulo. Kawawa naman. Tapos yung yan sa NIA yan, National Irrigation Administration. Siyempre nasa dulo tayo, malamang ganun yung problema hindi tayo naabot ng tubig irigasyon. Naririnig naman natin may project daw na solar, pero 2 taon na ata ka-agri magmula nung narinig natin yun. Wala naman, pangako lang. Hanggang bali-balita lang, image lang ba. Kahit sa NFA sabi bumibili daw ng mataas na presyo sa magsasaka. Hindi naman totoo yung ka-agri. Doon pa sa yung ani natin nung nakaraang cropping, nasa bodega pa natin kasi may schedule tayo. Ini-schedule lang tayo 2 beses. NFA Gimba, wala na. 2 beses na na-postpone. Hanggang sa pinato na tayo sa Gimba NFA Cabanatuan. Ala rin ka-agri, hindi daw nag-schedule dahil puno daw. Nag-move out naman daw sila ng stocks, pero hindi nila maipangako kung kailan. So napakaganda ng mga write up nila sa news, kung tutuusin, sabihin na natin na halimbawa ang kalakaran sa labas 19 pesos, sa kanila 24. So 5 pesos na difference per kilo. Malaki na kasanang tulong yun ka-agri kung totoo. Kaso hindi naman totoo Hanggang balita lang ka-agri. Tapos yung sinasabi nilang 20 pesos per kilo na bigas. Nakabili na ba kayo ka-agri? May balita rin, gaganda ng balita, expansion ng project, hanggang balita. Pero yung bansa natin ka-agri nakabaon na sa utang. Yun ang totoo, hindi yun write up lang. Ay nako, hirap ka-agri pag nagkamali talaga tayo ng pagpili. Ayan ka-agri, ito yung ating submersible pump na 2 horsepower. Sa awa ng Diyos, gumagana pa rin
At sabi nga, kahit na lang may problema at kapos yung tulong ng gobyerno, sabi, ask not what you can do, what your country can do for you, but what you can do for your country. Diba? Gawin pa rin natin kung ano yung makakaya natin para matulungan ang ating gobyerno. Pagkamat tayo yung pinaka malakas mag-import ng bigas sa buong mundo, siguro kahit na lang konti lang yung ayuda na nakukuha natin from the government at yung assistance o yung mga project na nare-receive ng mga magsasaka, gawin pa rin natin kung ano yung gagawa natin para sa ikagaganda ng ating ekonomiya. Ayan, so kahit murang palay o bigas, diretso pa rin ang pagtatanim kahit walang ayuda. Binabahan yung kaya wala tayong natatanggap na ayuda ngayon. Kaya agree. Ayun, ganda na lumilipad ng mga ibon. Oops, wala, hindi nakuha. Ayun, ka-agree. Ganda lamang. At bukas ay tingnan natin yung pag-apply natin ng fertilizer, ka-agree. Bye-bye! Good day mga ka-agree! May 29, 15 days after transplant ng ating RC604. Naglagay tayo ng basal application. Tatlong 1620 kasi pinakamura yon, 1.2 per bag. Dalawang bag na triple 14 at saka 1 bag na urea with zinc. Pagtagulan kasi medyo nabababad yung mga puno. Kaya kailangan natin lagyan ng konting zinc. Meron namang ibang source ng zinc, agree, zinc metalate yung ini-spray. Pero tayo isang trabaho na lang. Sinasama na natin sa fertilizer application. So ayan, makikita mo. Para makasibol din yung mga nabababad sa tubig. Ayan. So, in-expect natin ka-agree, mag-start na yan mag-explode sa pillars. Ayan. Hopefully, mga 20 man lang, pwede na yun, ka-agree. So, yun, balik tayo doon sa rant natin, yung 34 million ba na Pilipinos. Hindi lang naman sila ang na-scam. Kasi 'di ba, yung Uniteam, ang kanilang tagline Uniteam ngayon nag-aaway na dahil sa politika, dahil doon sa political maneuvering, may political harassment, at hindi na talaga magkasundo, ka-agree. Sabihin na natin, merong mga kalokohan talaga. Ayan. So, hindi lang naman yung 34 million ang na-scam. Lahat tayo, mga Pilipino. So, hanggang kailan tayo mabibiktima. Kapag ka-righteous ang nasa government, all people rejoice. Sabi nga, the nation rejoices. Pero pagka mali, yung pili natin, the people suffer. Yun, kaya talagang dapat namimili tayo ng maayos Ala hindi naman naaminin, ka-agree, marami pa ring bulag sa katotohanan. Ayan. So yan, sabihin na lang nagmamagaling tayo, pero mali lang pagpili. Ayan po, hindi lang naman sa leadership yan, pero syempre everything rises and falls sa leadership. Pag mali ang leadership, patay, yari tayo. So, buti pa, sa Lord na lang talaga tayo aasa. Sa Kanya na lang lahat. At sabi nga, ipag-pray pa rin natin ang ating mga leaders. Yun ang hindi natin dapat kaligtaan. Kahit na lang minsan nakakapag-grant tayo, wag din tayo magkukulang dun sa pananalangin natin para sa ating mga leaders, na nawa gabayan talaga sila at mag-seek sila ng wisdom from the Lord. Baka naman sakali. Yun, ka-agree. Ang next vlog natin ay sa susunod, yung sa side dress na natin, ka-agree. Ayan, abangan ang susunod na kabanata. Bye bye.
Agree, may nanganak tayong kambing. Ito si Mamita. Nakakatatlong tigat tatatlo na siyang anak. Magmula nung ating nabili. At may, yung huli na ay dalawa lang. Pero nakaka naman ng kukyot. Bak. Naman daw. Kumakain na kaagad ng ano. Isang linggo pa lang kumakain na ng dayami. Lagots. Nag-aaral na. Ito yung isa, yung lalaki. At ayan si Mamita. Nakakarami na siya ng anak. Hindi pa natin na anahan yung pinag-anakan niya. Naman yung anak ng black natin. Ayun, no? Dalawa rin. Isang lalaki at isang babae din yan. At ang nanay naman yan, ipakita natin. Sandali lang, ka-agree. Ayan, yung mother ng dalawang black. Hey. Hello, say hi. Ayan, nakakaapat na tong anak. Ka-agree. Ayan. At ang tatay ay maganda rin, ka-agree. Sandali, kuhanan din natin. Ka-agree. Ang tatay nila, ayan, si Barak. Barak. Ganda, ka-agree, ano. Forma na. Ayan, buntis na rin yung ka-agree. Yung isa na yun. Buntis din siya. Pero siya ang huling mga anak. Tapos ito, first time niya nagbuntis. Ito. Ayan. Thank you, John Paul. Hindi naman ang sungay. Ayan. At anak din ito ng itim. Ayan. Ito yung kaunanahan ng anak ko. Barako din. Tapos ito anak din ni Mamita to. May anak na dalawa. Pero buntis din to, ka-agree. May anak din dito si Barak. Ayan ang mga kambing natin ngayon, ka-agree. Bye bye. Ka-agree, may namimisa tayong mga bibi. Oops, papakuha natin mamaya. Tsaka meron pa. Ayan. Meron pa tayo dito. Halika, tingnan mo, ka-agree. Meron pa tayo din namimisa din. Yun dito, yung isa natin. Bibi. Oops, wala na. Saan nagpunta? Nawala ang ating bibi. Ayun. Ayun na. Kusa na siyang bumaba. Ka-agree. Ayan ang ating mga bibi. Ang dami ng anak. Yung isa lang yung nanay. Ang dami anak. Ayan.